Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Takot ka bang hindi tanggapin ng iba? Yung tinatawag na fear of rejection. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na makaranas tayo ng hindi pagtanggap ng iba. Tayo ay nire-reject ng iba. Gumagawa naman tayo ng tama, di naman tayo nagkukulang, pero bakit ganun rejection pa rin ang natatanggap natin? At nasasaktan tayo kung minsan. Ang problema ay hindi tayo. Ang problema yung mga taong magtatanggap sa atin. Tatanggapin ka o hindi. Nasa kanila ang desisyon. May mga pagkakataon na tama naman na ginagawa mo, hindi ka pa rin tinatanggap. Dito sa Ebanghelyo natin ngayon, ay katulad tayo ni Jesus na nagbalik sa kanyang bayan. At nung nagturo siya, nagtaka yung mga tao. Dahil kilala nila si Jesus mula pagkabata, nawalan sila ng pananampalataya dahil hindi nila matanggap na ganun ang karunungan na meron si Jesus. Kaya nireject siya. Kaya nawalan pananampalataya at wala silang natanggap na kagalingan o biyaya. May paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, na pag tayo ay hindi tinatanggap ng ibang tao, ginagawa mo naman ang lahat tama. Isa lang isipin natin lagi, na isa lang ang dapat bigyan natin ng karangalan, o yung ginagawa natin ay para sa Diyos lamang. At hindi tayo humihingi ng pagtanggap o pag-aproba ng ibang tao para hindi tayo masaktan. Kaya pag ginagawa natin ang lahat para sa Diyos, ay siguradong naibibigay natin yung pinaka-the best natin dahil mahal natin ang Diyos. At hindi tayo masasaktan dahil ang Diyos, hindi siya pumapalya. Ano man ang gagawin natin, natutuwa siya at tinatanggap niya kung ano yung kaya nating ibigay. Pero pag ibang tao, ginawa mo ng lahat, katulad sa boss mo o sa asawa mo, sa mga magulang mo, kung minsan nasasaktan ka dahil hindi nila matanggap at ikaw ay napapaya. Kapatid, may paalala ang Diyos sa iyo at sa akin ngayon na mahalin natin ang ating sarili. Na ang lahat ng gagawin natin ay dapat isa lang ang tinitignan natin, dapat tumanggap ang Diyos lang. Kaya nga, pag ang Diyos lang, iniisip natin na bigyan natin ng papuri sa mga ginagawa natin, ay siguradong hindi tayo masasaktan at merong kapayapaan at kagalakan. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na mahalin natin ang sarili natin. Kung anuman tayo, bigay ng Diyos at pasalamatan natin ang Diyos. Kung sa tingin mo ay kinausap ka ng Diyos sa ating reflection ngayon, ibahagi mo. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God bless.